Terence Crawford may isang interview kung saan tinanong siya kung bakit hindi nakalaban si Pacquiao. Man, I hear so many excuses like they didn't want it, but Freddie Roach on the record saying he didn't want Pacquiao to fight. Ayan, marami daw excuse mula sa kampo ni Manny Pacquiao. Pero ito naman ang nasabi ni Manny Pacquiao sa isang interview tungkol dyan. Since before I'm wanting to fight Terence Crawford, but I don't know why they don't give it to me. I want to fight even before Jeff Horn. Why Jeff Horn and why not Terence Crawford? Ayan mga boss, ito ang mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanilang bakbakan. Umamin si Arum na siya ang mismo ang pumatay sa laban noong 2019 dahil natakot siya na mabugbog si Pacquiao at makomatos dahil matanda na para kay Crawford. Noong 2017, hinihiling ni Manny Pacquiao kay Bob Arum na ilaban sa kanya si Crawford. Ngunit ang binigay ni Bob Arum, nilaban niya si Jeff Horn sa Australia kung saan dinaya pa si Manny Pacquiao. Kaya naagaw ni Jeff Horn ang WBO belt ni Manny Pacquiao. Ito rin ang naging huling laban ni Pacquiao under ng Top Rank promotion. Si Crawford naman lumalaban pa lang yan noon sa super lightweight division. Kaya ang ginawa ni Bob Arum dahil kumalas na si Pacquiao sa poder niya, kailangan niya ngayon ng bagong fighter sa welterweight at ito na nga si Terence Crawford. Kaya umakyat agad itong si Crawford mula super lightweight papunta sa welterweight. Dito naman ay kasagad ni Bob Arum ang laban ni Crawford versus Jeff Horn. Nakataya agad ang WBO belt ni Jeff Horn na ninakaw niya kay Pacquiao. Naging madali para kay Crawford ang laban at tinalo niya si Jeff Horn via TKO. Kaya si Terence Crawford na noon ang bagong WBO welterweight champion. Mula noon si Crawford nang inasa ni Bob Arum na bagong pagkakitaan. Pero nagkamali si Arum dahil hindi patok sa maraming fans ang estilo ni Crawford. Naging maalat ito sa pay-per-view buys, hindi siya makabenta ng malaki at nalugi pa si Arum. Hanggang nawala na nga ang usapan laban kay pambansang kamao. Muling nabuksan ang laban nila 2021 na. Target sana sa Dubai ang laban. Pero nawalan ng investor at malaki din ang demand mula sa kampo ni Pacquiao. Kaya hindi ito nag-finalize hanggang nawala na talaga ng tuluyan. Sa ibang banda, nasabi naman ni Crawford na malaki ang respeto niya kay Mayweather. Sabi niya, hindi ko kailanman ikukumpara ang sarili ko kay Mayweather. Siya ang pinakamahusay sa kanyang panahon at ako naman ang pinakamahusay sa aking panahon ngayon. Birthday ni Crawford ngayon at edad 38 na siya. Pwede na magretiro si Crawford mga boss. Sigurado na ang pangalan niya sa balota ng Boxing Hall of Fame. Sa iba pang balita, dating nakalaban ni Naoya Inoue na si Stephen Fulton, malaki raw ang naitulong sa kanya ang pagkatalo niya kay Inoue. Sabi niya, masasabi ko na mas marami akong nakuhang karanasan. At iyon ang nagbigay daan sa akin para lumaban ng mas maganda. Ang pagkatalo ko, iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Ayan mga boss, kakaiba pala itong si Fulton. Kapag natalo, mas nakakatulong sa kanya. May paparating na laban si Fulton laban kay O'Shaquie Foster ngayong October 25. Comment event sa laban ni Turman versus Fondora. Dedepensahan ni Foster ang kanyang WBC Super Featherweight belt. Matatandaan, kakakyat lang ni Fulton sa featherweight, tinalo si Brandon Figueroa at naging WBC Featherweight Champion. Kaya naging 2 division champion na ito. Ngayon umakyat ulit siya ng timbang sa Super Featherweight. Kalaban agad ang WBC Super Featherweight Champion. Kung sino ang manalo dito mga boss, posibleng kalaban ni Mark Magsayo dahil siya ang numero 1 ngayon sa rankings ng WBC. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.